Isang gabi sa Paris, isang lalaki ang walang tigil na hinahabol. Ang sugat sa kanyang tiyan ay nagpapahina sa kanya habang pilit siyang umaakyat sa fire escape. Ang kanyang mga kasamahan, matapos makatanggap ng tawag, ay nagkasundong magkita sa isang tunnel na hindi kalayuan sa unahan. Ngunit habang hinihingal siyang tumatakbo papunta sa tunnel, ang mga humahabol sa kanya ay mas mabilis pa ng isang hakbang kaysa sa kanyang mga kasama at itinutok ang kanilang mga baril. Isang rumaragasang sasakyan ang bumangga sa kanya. Bagaman hindi gumanda ang sitwasyon, kahit papaano ay nailigtas siya nito mula sa nakamamatay na putok. Sa takot na may mas marami pang saksi at dahil mukhang malala ang aksidente, napilitan ng mga humahabol na umatras muna. Ang kasamang bumaba mula sa sasakyan ay napilitang iwan siya at tumakas nang makita ang paparating na mga sasakyan ng pulis mula sa malayo. Gabi ring iyon, dinala ang lalaki sa ospital. Ang night shift orderly na nag-aalaga sa kanya ay si Samuel. Habang yumuyuko si Samuel upang pulutin ang isang baso sa ilalim ng kama para sa matandang pasyente sa katabing higaan, napansin niya ang isang taong palihim na gumagalaw malapit sa kama ng lalaki. Lumapit siya at nakita ang isang hindi pamilyar na mukha na nakasuot ng puting lab coat. Balak ni Samuel na habulin ito, ngunit ang alarm mula sa ventilator sa likod niya ang pumihil sa kanya. Matapos ang ilang sandaling magulong pagkilos, sa wakas ay nailigtas niya ang buhay ng lalaki. Mabilis na dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Nauna nang may pumutol sa tubo ng ventilator upang sakalin ang lalaki hanggang sa mamatay. Dahil sa pagmamadali, hindi naalala ni Samuel ang mukha ng salarin kaya wala siyang naibigay na kapaki-pakinabang na impormasyon. Dahil wala ring pagkakakilanlan ng pasyente, hindi matukoy ng pulisya ang kanyang identidad. Bukod pa rito, dahil siya ay nasa ilalim ng sedation, malamang na kailangan nilang maghintay hanggang kinabukasan kapag siya ay nagising upang siya ay maimbestigahan. Isang babaeng pulis ang nagbigay kay Samuel ng business card at sinabihang makipag-ugnayan agad kung may maaalala siya. Matapos ang kanyang duty kinabukasan, bumagsak si Samuel sa mahimbing na tulog. Nang siya ay magising at pumunta sa kusina, nakita niya ang kanyang buntis na asawa na nagluluto. Agad siyang lumapit upang tumulong at may halong pagmamayabang na ikinwento ang kanyang pagliligtas sa pasyente kagabi sa ospital. Ipinagmamalaki pa niya na matagal siyang kinapanayam ng mga pulis. Pagkatapos, biglang sumigaw ang kanyang asawa nang makakita ng isang nanghihimasok. Makalipas ang mahabang oras, nagising si Samuel dahil sa tunog ng telepono. Umupo siya na hilo pa ang ulo, ngunit nang marinig niya ang nasa kabilang linya, agad siyang naging alerto. Kinidnap ng tumatawag ang kanyang asawa at hinihingi na tulungan niyang makatakas ang lalaking nasa ospital. Kasabay nito, ipinagbabawal sa kanya ang tumawag sa pulis, kung hindi ay 2 buhay ang magiging kapalit ng isang bangkay. Samantala, nagamit na ng pulisya ang fingerprint upang makilala ang lalaki. Isa pala siyang hinahanap na kriminal na nagngangalang Sortet. Kadalasan ay may record siya ng pagnanakaw at may kaugnayan din sa pagpatay sa isang mayamang negosyanteng nagngangalang Francis Meyer noong nakaraang gabi, habang ang isa pang grupo ng mga pulis ay nauna nang pumunta upang imbestigahan ang pagpatay sa negosyante, pinamunuan ni Catherine ang kanyang koponan sa pagmamadaling pagpunta sa ospital. Sa ospital, binabalak ni Samuel na ilabas si Sortet. Gayunpaman, dahil sa insidente kagabi, itinalaga ng mga pulis si Officer Vogel upang bantayan siya nang hindi umaalis kahit isang hakbang. Kinailangan ni Samuel na magpanggap na kailangan niyang dalhin ang pasyente para sa x-ray. Habang nakatayo siya sa elevator, tahimik niyang pinagmamasdan ang baril sa balakang ng opisyal. Habang kinakalkula pa ni Samuel ang tamang oras para kumilos, nakatanggap ng tawag ang opisyal sa tabi niya at naging mas alerto. Biglang huminto ang elevator, ngunit ang nasa harap nila ay isang palapag na nasa ilalim ng renovation. Paglingon ng opisyal, agad siyang inatake ni Samuel gamit ang defibrillator. Sinamantala ni Samuel ang pagkakataon upang maagaw ang baril ng opisyal at agad na tinurukan ng adrenaline si Sortet na walang malay. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling magising si Sortet, ang unang reaksyon nito ay pabagsakin siya sa sahig. Nang makita lamang ni Sortet ang IV bottle sa likod niya at ang walang malay na opisyal sa malapit, naniwala siya na ang nursing assistant na ito ay hindi isang mamamatay tao na ipinadala upang patayin siya. Ang sandaling pagkaabala na iyon ay nagbigay kay Samuel, na may hawak na baril, ng pagkakataong mabawi ang kontrol. Matapos magpalit ng damit, binalak ng dalawa na umalis ng ospital. Sa oras na iyon, papalapit na ang mga sasakyan ng pulis sa paligid. Sa kabutihang palad, dahil sa kabisado ni Samuel ang layout ng ospital, nagkunwari siyang nagtatanong ng direksyon sa isang nurse sa ground floor lobby upang makalusot ng maayos sa grupo ng mga pulis. Pagkalabas nila, iminungkahi ni Sortet na sumakay ng bus upang mas maitago ang kanilang pagkakakilanlan.
Pinangunahan ni Catherine ang kanyang mga tauhan sa pagpasok sa silid ng ospital, ngunit nang makita itong walang laman, agad silang tumakbo upang suriin ang mga surveillance camera. Sa sandaling iyon, dumating din ang isa pang grupo ng mga pulis sa ospital. Ang leader nito ay ang karibal ni Catherine sa departamento. Si Police Chief Warner ay walang habas na kinutya at ininsulto si Catherine. Ang matinding tensyon sa pagitan nila ay nagpapakita na bukod sa kompetisyon sa paglutas ng kaso, may mas malalim pa silang hidwaan. Habang nakasakay sa bus, binasa ni Sortet ang balita tungkol sa pagkakabaril at pagkamatay ng negosyanteng si Francis Meyer mula sa pahayagan ng katabi niyang pasahero. Kagabi, ang target ng kanyang pagnanakaw ay ang mismong mayamang lalaking ito. Napagtanto ni Sortet na napasubo siya sa napakalaking problema at binalak niyang gumamit ng syringe upang makawala sa kontrol ni Samuel. Ngunit bago pa siya makakilos, nakatanggap ng tawag si Samuel. Ito ay mula sa kapatid ni Sortet, ang siyang namahala sa backup kagabi. Sinundan ng kapatid si Samuel pauwi at kinidnap ang kanyang buntis na asawa bilang hostage upang mailigtas ang kanyang nakababatang kapatid. Kasama ng kapatid ang isang matabang lalaki na nagngangalang Maroney, at siya ang nag-ayos ng pagnanakaw kagabi. Nagkasundo ang magkapatid na magkita sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Tungkol naman sa asawa ni Samuel, nangako sila na pagkatapos ng trabaho ay papayagan nila itong sumakay ng taxi pauwi. Nais ni Sortet na makipaghiwalay kay Samuel, ngunit dahil hindi pa niya nakikita na ligtas ang kanyang asawa, nagpaputok si Samuel ng warning shot upang pigilan si Sortet, ngunit ang putok na iyon ang naglantad sa kanilang lokasyon. Naghanda ang magkabilang panig na magpalitan ng hostage sa istasyon sa ilalim ng kontrol ni Samuel. Sa kasamaang palad, ang dalawang lalaking humabol kay Sortet kagabi ay bigla ring lumitaw doon. Hindi alam ni Samuel kung sino ang mga ito, ang gusto lang niya ay mabawi ang kanyang asawa. Nang matuklasan sila ng dalawang asasin, napilitan si Samuel na iwan muna ang kanyang asawa at tumakas kasama si Sortet. Matapos ang habulan, tumakbo sila pababa sa parking garage at nakahanap ng susi sa isang pansamantalang bakal na kahon. Inutusan ni Sortet si Samuel na siya ang magmaneho dahil muling bamuka ang kanyang sugat dahil sa pagtakbo. Napilitan si Samuel na sumunod at muli silang nakatakas sa habol sa manipis na pagitan. Sa bus station kung saan narinig ang putok, nalaman ni Catherine mula sa isang saksi na hindi si Sortet ang bumaril. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na imbestigahan si Samuel. Samantala, hindi pa alam ni Samuel na siya ay isa ng sospek sa mata ng pulisya at sinundan niya si Sortet sa isang tagong lugar. Ang lugar na ito ay kumpleto sa kagamitang medikal para sa paggamot ng mga sugat. Wala siyang ibang magawa kundi tumulong upang magkaroon ng pagkakataong muling makita ang kanyang asawa. Habang maingat na tinatahi ni Samuel ang sugat ni Sortet, napagtanto ni Sortet na isa lamang siyang tapat at simpleng nursing assistant. Sa katunayan, ang magkapatid na Sortet ay hindi rin lubos na masasamang tao. Matapos dalhin ang asawa ni Samuel sa bodega, nakita ng nakatatandang kapatid na siya ay buntis at dahil natatakot siyang ginawin ito, binigyan pa niya ito ng manipis na kumot. Ngunit nang talikuran niya ito, ang dalawang asasin na humahabol sa kanila ay himalang natunton ang lugar na iyon. Ngayon, ang asawa ni Samuel ay napunta sa kamay ng panibagong grupo ng masasamang tao. Samantala, si Samuel, matapos matahi ang sugat ni Sortet, ay nakarinig na nais nitong maghugas ng dugo sa kanyang katawan. Ngunit sa katotohanan, balak nitong kunin ang isang baril na nakatago sa banyo, isang sandata na maaaring magligtas ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng bintana, nagkataon na nakita niya ang kanyang kasamahan sa ospital na lumabas sa TV ng bahay sa tapat at nagulat siyang matuklasan na siya ay naging isang hinahanap na kriminal kasama si Sortet. Lalong lumalala ang lahat, bigla niyang naalala ang business card na ibinigay ni Catherine, kaya palihim niyang inilabas ang kanyang telepono upang tumawag. Agad itong sinagot sa kabilang linya. Nang marinig ni Catherine na si Samuel ang tumatawag, bahagya siyang nagulat. Si Samuel naman sa kabilang linya ay paulit-ulit na nagsasabing hindi siya masamang tao at na siya ay pinagbintangan lamang. Bahagyang sinisi siya ni Catherine dahil hindi niya agad naisip na lumapit sa pulis nang magsimula ang problema. Kaya mahinahon niyang hiningi ang address mula kay Samuel at agad na umalis. Pagkababa niya ng tawag at pagbabalik sa silid, tinutukan agad si Samuel ng baril ni Sortet at mahigpit na itinali sa upuan. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang mga pulis. Ngunit ang kakaiba, hindi si Catherine ang dumating kundi ang grupo ni Chief Warner. Lumalabas na magkakilala na sila ni Sortet. Dumating na rin si Catherine sa ibaba ng gusali. Nang makita niyang nauna na naman ang grupo ng kanyang karibal, nagtaka siya. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng biglaang tensyon sa loob ng silid.
Hindi pinansin ni Catherine ang pagkalito ng mga tao at diretso siyang lumapit upang tingnan ang kalagayan ni Samuel. Biglang pumutok ang baril at bumagsak si Catherine. Lumalabas na si Werner ay isang tiwaling pulis. Ang ginawa niyang pagpatay sa isang kasamahan sa harap ng lahat ay ikinagulat ng kanyang mga tauhan. Ngunit dahil may dalawa ng perpektong taong mapagbubuntunan ng sisi sa silid, hindi na sila gaanong nabahala. Nagsimulang magbigay ng utos si Werner para sa susunod na hakbang. Inutusan niya si Officer Morrow na sumama kay Officer Vogel pababa upang hintayin ang mga tauhan ni Catherine. Pagkatapos, inutusan niya ang natitirang armadong tauhan na tapusin sina Samuel at Sartet habang siya naman ay pupunta upang asikasuhin ang video. Mabilis na nakuha ni Sartet ang salitang video, habang si Samuel naman ay tila naging sakripisyong alay sa kasong ito. Agad na pamwesto ang dalawang tauhan upang patayin si Samuel. Sa sandaling malapit na siyang barilin, sinenyasan ni Sartet si Samuel na sipain ang heater sa tabi. Walang pag-aalinlangan, agad itong ginawa ni Samuel. Nang mabawi ang kontrol, inagaw ni Sartet ang baril ng lalaking napilayan, saka pinatay ang apoy at kinalag si Samuel sa pagkakatali. Sinabi niya kay Samuel na bantayan ang bintana upang malaman kung kailan darating ang ibang pulis. Pagkatapos noon, sinimulan niyang interogahin ang mga ito upang malaman ang katotohanan. Lumabas na ang lahat ay nagsimula sa anak ng negosyanteng si Francis Meyer. Dahil balak siyang tanggalan ng mana ng kanyang ama, nakipagsabwatan siya sa mga tiwaling pulis upang pilitin ang ama na baguhin ang kanyang last will at gawin itong epektibo agad. Ang mga tiwaling pulis, sa tulong ni Maroney, ay hinanap ang kilalang magnanakaw na si Sartet upang gawing scapegoat at palabis ang isang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay ang insidente. Ngunit hindi nila inaasahan na papalpak ang dalawang ipinadala upang patayin siya. Hindi lamang nila nabigong patayin si Sartet sa villa, nakatakas pa ito at nabangga ng sasakyan hanggang mapunta sa ospital. Ang dahilan kung bakit natunto ng mga tiwaling pulis ang bodega at ang tagong lugar ng magkapatid na Sartet ay dahil pinagtaksilan sila ni Maroney. Tungkol naman sa video na binanggit ni Werner, ito ang ebidensya mula sa surveillance camera sa opisina ng negosyante. Habang ginagawa ng mga tiwaling pulis ang krimen, nadiskubre nila ito at kinopya, balak gamitin sa pangmatagalang pangangikil sa anak ng negosyante upang gawing parang makinang pera para sa kanila. Sa kasalukuyan, ang video ay nakalock sa isang safe sa opisina ni Werner sa police headquarters. Malamang, iyon lamang ang ebidensyang makakapagpatunay sa pagiging inosente ni Sartet at Samuel. Habang nagbabantay sa bintana, biglang napansin ni Samuel na dumating na ang koponan ni Catherine. Sinabi ng mga tiwaling pulis sa grupo ni Catherine na sina Sartet at Samuel ang pumatay sa kanya, kaya agad silang umakyat upang arestuhin ang dalawa. Mabilis na nag-impake si Sartet upang tumakas. Saglit na nag-alinlangan si Samuel. Nang magpasya siyang sumunod, huli na ang lahat. Sa gitna ng kagipitan, wala siyang ibang pagpipilian kundi umakyat palabas ng bintana. Sandali siyang nag-atubili, ngunit nang mabasag ng mga pulis ang pinto at sumugod papasok, nawala na siya ng panahon para matakot at agad na tumalon papunta sa katapat na gusali. Ang batang tauhan na si Susini, nang makita ang kanyang minamahal na pinuno na nakahandusay na patay ayon sa kasinungalingan ni Werner, ay napuno ng galit. Tumalon din siya sa kabilang gusali upang habulin si Samuel. Dahil sa pagtalo na iyon, hindi nila siya nawala sa paningin. Tumakbo si Samuel nang walang tigil sa mga kalye at sa huli ay piniling sumiksik sa isang mataong istasyon ng subway. Ngunit agad siyang sinundan ng mga pulis at pumasok sa control room upang matukoy ang kanyang lokasyon gamit ang real-time surveillance cameras. Isang pulis ang naiwan upang mag-coordinate habang ang dalawa naman, isa na itim at isa na puti, ay nagpatuloy sa paghabol. Ang mga tiwaling pulis ay nais lamang patayin si Samuel upang patahimikin siya dahil sobra na ang kanyang nalalaman. Nang makita ng coordinating officer na nagpapaputok ang kanyang mga kasamahan, agad siyang namagitan. Si Samuel, na swerte namang nakaiwas sa mga bala, ay patuloy na tumatakbo upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit sa kanyang pagmamadali, aksidente siyang napunta sa isang dead-end na platform. Alam niyang kung mahuhuli siya ng pulis ngayon, walang paliwanag ang makapagliligtas sa kanya. Kumapit siya sa tapang at isinugal ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa riles ng tren. Tumingin siya sa paparating na tren at sa mga pulis sa likod niya at gumawa ng isang desisyong buhay o kamatayan. Nang makalampas ang tren at muling tumingin ang dalawang pulis, nawala na si Samuel sa pamamagitan ng emergency exit sa likod. Nakaligtas siya sa habulan at napasuka sa sobrang pagod. Matapos makabawi, pumasok siya sa isang eskinita at nang hijack ng sasakyan. Matapos ang mga nangyaring halos ikamatay niya sa araw na iyon, tila hindi na niya kilala ang takot.
Pagsapit ng gabi, natagpuan niya ang abandonadong bodega na napagkasunduan nila ng magkapatid na Sortet. Matagal nang naghihintay si Sortet kay Samuel sa lugar na iyon. Ngunit nang tanungin ni Samuel ang tungkol sa kanyang asawa, nanatiling tahimik at malungkot si Sortet. Dahan-daang bumigat ang dibdib ni Samuel. Agad siyang tumakbo papasok at nakita ang isang bangkay na natatakpan ng kumot. Nangangatog niyang inalis ang kumot, at tumambad ang katawan ng kapatid ni Sortet. Ipinapakita ng malagim na eksena na brutal itong pinahirapan bago namatay. Ngayon, opisyal nang nasa iisang panig ang dalawa. Kailangan ni Sortet na ipaghiganti ang kanyang kapatid, at kailangang iligtas ni Samuel ang kanyang asawa mula sa mga tiwaling pulis. Pareho nilang kailangang makuha ang recording ng pagpatay sa negosyanteng si Francis Meyer upang malinis ang kanilang mga pangalan at maipakulong ang mga tunay na salarin. Pinangunahan ni Sortet si Samuel upang hanapin ang mga taong may koneksyon sa underworld para malaman ang address ni Maroney. Kailangan nilang gamitin ang lalaking ito upang maisakatuparan ang plano na ilabas ang kalaban mula sa pinagtataguan, habang sabay na uutusan ng mga gang na maghasik ng kaguluhan kinabukasan bilang diversion upang makapasok sila sa police station. Mabilis na naisagawa ni Sortet ang lahat ng plano dahil sa matagal na niyang reputasyon. Sa huli, natagpuan nila ang matabang si Maroney sa isang hotel. Matapos ang matinding pambubugbog, napilitan itong tumawag kay Werner. Ipinaalam niya na nakipag-ugnayan si Sortet at nagkasundo silang magkita sa kanyang bahay kinabukasan ng 10:00 ng umaga upang kumuha ng pera at pekeng pasaporte. Sa kabilang linya, iniutos ni Werner kay Maroney na tawagan ang anak ng negosyante upang maghanda ng pera kapalit ng tape. Nakamit ni Sortet ang kanyang layunin at binalak na patayin si Maroney bilang parusa sa pagiging traidor na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Kinabukasan, sa pamamagitan ng surveillance system, natuklasan ng pulisya ang isang robbery ng tow truck, na sinundan ng sunod-sunod na krimen sa iba't ibang lugar sa Paris. Ito ang resulta ng pagpapakilos ni Sortet sa mga gang noong nakaraang araw. Nais niyang guluhin ang buong lungsod upang samantalahin ang kaguluhan. Hindi nagtagal, nagulo ang buong police headquarters dahil sa dami ng mga kriminal na inaaresto at dinadala roon. Samantala, sina Werner at ang kanyang mga kasabwat, na may usapan kay Maroney, ay umalis ng istasyon upang pumunta sa tagpuan. Si Samuel at si Sortet ay matagal nang nakaabang sa labas. Nang makita ni Sortet na umalis na ang grupo ni Werner, agad siyang nagsuot ng police armband habang si Samuel naman ay nagkunwaring kriminal na ina-escort. Sa ganitong paraan, malaya silang nakapasok sa police station. Huminto pa si Sortet upang tanungin ng isang pulis kung nasaan ang opisina ni Werner. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Samuel ang sarili. Gusto niyang hanapin ang kanyang asawa sa loob ng headquarters. Hindi siya pinigilan ni Sortet at ibinigay pa sa kanya ang armband at baril habang siya naman ay nanatili upang buksan ang safe ni Werner. Determinado siyang makuha ang USB na naglalaman ng video recording. Samantala, dumating ang grupo ni Werner sa hotel at natagpuan ang bangkay ni Maroney. Napagtanto ni Werner na naloko siya at agad na nagalit. Agad niyang tinawagan si Officer Morrow sa police station at iniutos na patayin na ang asawa ni Samuel. Natanggap ni Officer Morrow ang utos at dinala ang asawa ni Samuel sa banyo. Nang makita nito ang bukas na bintana, naunawaan niyang balak siyang palabisang nagpakamatay. Kaya ginawa niya ang lahat upang lumaban. Samantala, si Samuel ay patuloy na naghahanap sa kanyang asawa sa loob ng gusali. Nang pumasok siya sa isang opisina, nakita niya ang kanyang wanted poster sa mesa. Agad siyang nakilala ng pulis doon kaya napilitan siyang bunutin ang kanyang baril, ngunit siya ay naagapan at napigilan. Sa sandaling malapit na siyang pusasan, nakita niya ang isang dumbbell sa sahig. Sa banyo, tuluyan nang nagalit si Officer Morrow sa matinding paglaban ng asawa ni Samuel. Hindi na niya sinunod ang utos na palabisang aksidente ang lahat at malamig niyang hinugot ang kanyang baril upang tapusin ito. Sa kritikal na sandaling iyon, sa wakas ay natagpuan ni Samuel ang lugar. Sa gitna ng pakikipagbuno kay Officer Morrow, pumutok ang baril. Umalangaw-ngaw ang putok sa buong police station at sandaling napahinto ang lahat. Agad namang tumakbo ang mga tauhan ni Catherine patungo sa pinanggalingan ng putok, na nagsilbi ring babala kay Sortet na abala sa pagbubukas ng safe. Kasabay nito, kakabalik lamang ng grupo ni Werner. Sa loob ng banyo, halos wala ng lakas si Samuel. Nang makita ng kanyang asawa na malapit ng barilin si Samuel, nakalimutan niya ang sarili niyang kahinaan. Dinampot niya ang isang upuan at sumugod upang tumulong, agad na nakapag-react si Samuel. Natakot siyang mapatay ng kanyang asawa ang opisyal, kaya dali-dali siyang tumayo upang pigilan ito at pagkatapos ay inakay palabas ang kanyang asawa.
Ngunit dahil sa mga nangyari kamakailan, bigla itong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Nagpakita ng senyales ng maagang panganganak ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Wala nang ibang magawa si Samuel kundi magtago sa isang tahimik na silid at paulit-ulit na pakalmihin ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Susini, ang tauhan ni Catherine. Bago iyon, naniniwala siyang si Samuel ang pumatay sa kanyang pinuno. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, nakita niya ang asawa ni Samuel na malapit ng manganak sa likuran nito. Bagaman hindi siya agad nagpaputok, dinala pa rin niya si Samuel na parang isang kriminal. Samantala, si Werner ay bumalik muna sa kanyang opisina at agad na binuksan ang safe. Nang makita niyang naroon pa ang USB, napabuntong hininga siya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Sartet, na walang sapat na oras upang nakawin ito, ay nag-abang na lamang sa tabi niya. Sa harap ng nakatutok na baril, napilitan si Werner na ibigay ang ebidensya. Tiningnan ni Sartet ang leader ng mga tiwaling pulis na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid at napangangalit siya sa galit. Ngunit dahil nasa loob sila ng police station, alam niyang hindi niya maaaring patayin ito. Kaya pinigilan niya ang kanyang emosyon at pinatulog na lamang si Werner sa isang suntok. Lumabas si Sartet ng opisina at nag-cruise ang landas nila ni Samuel na ina-escort ng pulis. Palihim niyang ipinasok ang USB sa bulsa ni Samuel bago siya tuluyang nawala sa gitna ng mga tao. Ilang sandali pa, narinig ng babaeng pulis na nagbabantay kay Samuel ang tunog ng telepono mula sa bulsa nito. Tumatawag si Sartet upang ipaalala ang ebidensyang nasa kanya. Sinabi ni Samuel na may video sa USB at kapag pinanood ito, malalaman niyang nagsasabi siya ng totoo. Sa sandaling iyon, dumating din si Werner kasama ang kanyang mga tauhan at agad na iniutos na dalhin si Samuel. Ngunit dahil malinaw na ang lahat, hindi pumayag si Susini. Ngayon, sa harap ng matibay na ebidensya, wala nang maipagtanggol si Werner. Matapos mapawalang sala, agad na tumakbo si Samuel papuntang ospital. Doon, nakita niyang matagumpay na nanganak ang kanyang asawa ng isang batang babae. Napuno siya ng halo-halong emosyon at napaiyak na lamang sa labis na saya. Lumipas ang 8 taon mula nang ipanganak ang kanilang anak. Nakapasa si Samuel sa pagsusulit upang maging isang rehistradong nurse. Masaya at payapa ang kanilang pamilya, at muling nagdadalang tao ang kanyang asawa. Ngunit isang araw, habang nanunood ng TV, nakita niya ang balita tungkol sa kriminal na si Werner na hinatulan ng 16 na taong pagkakakulong ngunit pinalaya ng maaga dahil sa mabuting asal. Ngunit sa mismong unang gabi ng kanyang kalayaan, natagpuan siyang patay sa isang hotel. Ayon sa pulisya, ito ay isang pagpapakamatay. Ngunit si Samuel lamang ang nakakaalam na sa likod nito ay ang paghihiganti ni Sartet na kanyang hinintay sa loob ng 8 taon. Dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa panunood ng pelikula. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel bilang suporta. Paalam at hanggang sa muli.